Alright, maraming salamat po sa cooperation. At nandito po kami sa inyong harapan para ilahat ipakilala ang ating mga kandidato. Unang-una ang number 53, Pastor Apollo Sikibuloy. At nandito po tayo para ipaalam sa inyo ang kanilang mga programa at kung ano ang desisyon, mga plano nila sa ating Pilipinas. Si Pastor Apollo Sikibuloy po ay katulad din natin na ordinaryong Pilipino. Si Pastor Apollo Sikibuloy nanggaling sa Bulacan, yung kanyang mga magulang nakipagsapalaran sa bulubundukin ng Davao dahil sa sobrang kahirapan. At maniwala po kayo sa hindi, pinagdaanan ni Pastor Apollo Sikibuloy ang kahirapan na tulad ng pinagdaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Pumapasok sa eskwelahan, naglalakad ng kilometrong putikan para lang sa kanyang pangarap. At si Pastor Apollo Sikibuloy ngayon ay tanyag na tanyag sa buong mundo dahil siya po ang spiritual leader ng fastest growing community or congregation sa buong mundo, ang KOJC. Hindi naman po lingid sa kaalaman ninyo na marami ang paninira na ibinabato kay Pastor Apollo Sikibuloy. At nandito po kami, nandito po ako mismo para kondinahin po yung mga masasama na ibinabato kay Pastor Apollo Sikibuloy. At siyempre, mga kababayan, mamaya kung pwede po kayong magtanong regarding sa kandidatura ni Pastor Apollo Sikibuloy, lahat po ng katanungan ninyo, personal, political, sasagutin po natin yan para tayo ay magkaintindihan. Si Pastor Apollo Sikibuloy po ay best friend ni Pangulong Duterte na pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. At si Pastor Apollo Sikibuloy ngayon ay nakakulong dahil siya po ay nanindigan sa kanyang kaibigan na walang iba kundi si President Duterte. At parehas po ang naging kapalaran ng dalawang magkaibigan. Ang pagkakaiba lang, si Pangulong Duterte ay nandun sa Netherlands, si Pastor Apollo Sikibuloy nandito sa Pilipinas. Pero ganun pa man, parehas po ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Kaya tayo, ipinapaliwanag po namin sa inyo ang katotohanan sa likod ng pagkakakulong na yan. Si Pastor Apollo Sikibuloy ay isa sa pinakamalakas na alay ni Pangulong Duterte. At ang dahilan kung bakit nakakulong si Pastor Apollo Sikibuloy dahil mahal niya ang kanyang kaibigan. Mahal niya si Pangulong Duterte at kung ano ang gusto ni Pangulong Duterte, yun ang landas sa tinungo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Naniniwala po ba kayo na si Pangulong Duterte ay may nagawa sa Pilipinas? Merong nagawa sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte nga gustong hiramin ng mga banyaga, gusto nilang maging presidente nila si Pangulong Duterte. At naniniwala po ako, mga kababayan, na malaki ang ambag ni Pastor Apollo Sikibuloy sa success ng Duterte administration. Dahil bilang isang matalik na kaibigan, si Pangulong Duterte sa tuwing inaabot siya ng katanungan, mga bagay-bagay na nahihirapan siyang pagdesisyonan, kay Pastor Apollo Sikibuloy siya unang lumalapit. Isa rin po spiritual council ni PRRD si Pastor Apollo Sikibuloy. At naniniwala po ako na hindi mag-i-endorso si Pangulong Duterte ng kandidato na hindi niya pinagkakatiwalaan. Tama, mali? Bilang matalik na kaibigan, di ba may kasabihan na kapag kaibigan,
pag tunay na magkaibigan ay walang iwanan. Yan ang pinatunayan ng pagkakaibigan ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya po tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy ay dahil sa ilang kadahilanan. Unang-una na po dyan, yung injustice. Injustice. Ako po ay isa sa nakaranas ng injustices na dinanas ng Kingdom of Jesus Christ. At gusto ko po malaman ninyo, mga kapatid, dito sa Quezon City, ako po ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako po ay Katoliko. And in fact, kami po ay dating mga kritiko ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil nung una, naniwala kami doon sa mga binabalita sa mainstream media, binabalita sa social media, patungkol sa katauhan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero, sa kabila ng pagiging kritiko namin sa kanilang sekta at kay Pastor Apollo C. Quiboloy mismo, imbis na magalit, kami ay inimbitahan doon sa Kingdom of Jesus Christ. At nandun kami para mag-obserba. At doon, mga kababayan, marami kaming natanong, na-interview na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, iba-ibang istorya, iba-ibang pinagdaanan, pero lahat sila, mahal nila si Pastor Apollo C. Quiboloy. Di ba dapat, kung rapist ng isang tao, iiwan siya ng kanyang mga miyembro? Pero, bakit lalo pa siya minahal ng kanyang mga miyembro? Dahil katulad nila, napatunayan namin na hindi ganong tao si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil siya ay isang matinong leader. Mula 15 na miyembro, ngayon po ay naglalaro na yan sa 7 milyon na matibay na KOJC members. So tingin nyo, kung totoo yung binabato ni Pastor Apollo C. Quiboloy, sa tingin nyo mag-i-stay o lalago pa ang KOJC? Hindi na. Pero dahil kasinungalingan ang pinagsasabi nila, lalo silang minahal at ipinagtanggol ng mga miyembro ng KOJC at maging kami na hindi miyembro dahil alam namin na si Pastor Apollo Quiboloy ay matatawag na natin na hero. Bakit? Dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay nagligtas ng libo-libong buhay na napariwalang buhay, mga dating turugista, mga iniwan ng kanyang mga magulang, at kung ano-ano pa ng mga kriminal dito sa Pilipinas. Pero, imbis na husgahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga tao na yan, kinugtog niya, dinamitan, binihisan, pinaliguan, pinakain, at ngayon, namumuhay ng masagana, mapayapa, at sobra-sobra pa sa kanilang pangangailangan. Yan po ay totoo, mga kababayan, dahil kami mismo ay nag-interview sa mga miyembro na yan. At kung meron kayong mga cellphone, meron kayong mga data, tingnan nyo, Glory Mountain, Prayer Mountain, at Kingdom sa Davao. Yan po ang mga tinatawag na paraiso sa lupa. Hindi pa nakakapasok si Pastor Apollo C. Quiboloy sa politika, marami na po siyang nagawa. Yan po ay dating masukal na gubat na ngayon ay merong 500,000 na mga pine tree na itinanim dyan ni Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga miyembro. At tunay nga naman na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay mapagmahal sa kalikasan at ehemplo ng kalinisan. Yan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kanina,
Sinabi ko kung bakit tumatakbo si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy ay biktima po ng injustice. Biruin nyo, yung warrant of arrest nakapangalan sa ibang tao at naka-address sa ibang lugar pero sinerve sa Davao. Isn't it injustice? Injustice po yun. Hindi naman nakapangalan kay Pastor pero kay Pastor sinerve yung warrant of arrest. Napakalaking katarantaduhan po nun. Dahil si Pastor ang hinahanap nila dahil si Pastor ang leader. Pag ikaw ay matinong leader, ikaw talaga ang tatargeted. Pero may tanong ako, ano po pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Ano po? May parang walang alaman. Ano ang pagkakaiba ng magnanakaw sa ibang politiko? Kasi yung mga leader, ang tawag na